Pasado na sa mababang kapulungan ng 6.352 trillion pesos sa panukalang national budget para taong 2025. Sa lumusot na bersyon ng budget ng mga kongresista, higit 1 bilyong piso ang tinapya sa pondo ng Office of the Vice President. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Brian, anong nangyari sa plenary debates? Bokmean, higit 10 oras ang inabot ng mga mambabatas sa pagbusisi ng 2025 national budget ngayong araw. 2 linggo na nila itong tinututukan at 8:43 ngayong gabi ganap ng lumusot sa Kamara ang panukalang pambansang pondo. Bago yan, isinalang sa plenaryo ang budget ng 11 ahensya ng gobyerno. Kabilang dyan ang Office of the Vice President na ilang beses sinuspinde ang budget deliberation dahil sa pagliban ni Vice President Sara Duterte. Sa botong 285 na pabor, laban sa 3 lamang na kongresistang kumontra, naipasa na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Kasunod yan ng pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kasama na rito ang 733 million pesos na aprobadong budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa 2025, kapareho ng pondo noon ni dating VP Leni Robredo. May ilang miyembro pang araw na nagmungkahing bawasan pa ang pondo ng OVP at may humiling pang gawin itong zero budget dahil sa hindi pagsipot ng bise sa mga deliberasyon. Nauunawaan daw niya ang pagkadismaya ng mga kongresista pero kailangan pa rin ng pondo ng OVP para maghatid ng serbisyo sa mamamayan. 3 beses inisnab ni VP Sara ang budget deliberation ng Kamara. Binoykot tayo ng Vice Presidente sa pagpapatuloy ng pagdinig ng panukalang budget ng OVP. Kahit representative mula sa opisina niya ay walang nagpakita. Pambabastos ito sa taong bayan. Maging ang sponsor ng OVP budget na si Congressman Zia Alonto Adyong nahirapang depensahan ang pondo. It's kind of frustrating, to be honest. It would have been easier for me, to be honest, to sponsor the budget of the OVP had they been so cooperative. No? I personally have my own concerns, no? Concerns that I would like to be clarified with. 2 bilyong piso ang unang hininging budget ng OVP, pero 1.29 billion pesos ang tinapyas ng Kamara. Ayon sa Kamara at Senado, target nilang mapapirmahan sa Pangulo ang 2025 General Appropriations Bill bago magpasko. Nasa Senado na ngayon ang bola. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo kaugnay ng mga line item veto. Pinuri naman ng Pangulo ang kooperasyon ng Kamara at Senado sa pagpasa ng pambansang pondo. Sa pagtatapos ng budget deliberation, binigyang pugay ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kasamahan sa pagsisikap nilang matupad ang kanilang tungkulin. Narito ang kanyang pahayag. Today, we adjourn the session in high spirits. We have demonstrated once again our legislative efficiency with a succession of significant laws. Dahil sa ipinakita ninyong kasipagan at dedikasyon sa trabaho, ipinaabot ko po ang taos-pusong pasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Binati rin ni Romualdez ang minority bloc sa mga ambag nito sa Kamara. Adjourned na ngayon ang sesyon. Magbabalik ito sa November 4. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.